Kasi gusto ko na talagang gumaling. Wala nang tulog na mahimbing. Wala nang tulog na panatag. Maraming taong malulungkot. Napaka-expensive po kasi niya. Aabot ng more than 500,000 ang magiging. Hi guys! Dito na naman po si Kalbo, pero di na ako kalbo. But anyway, kahapon po ay nakapag-chemo na naman ako. Salamat po sa Panginoon dahil sa ngayon, tuloy-tuloy na naman po yung pagpapagamot ko. Kinailangan ko na po kasi talagang lumipat ng ospital. Kasi kung hihintayin ko talaga yung tawag from lung center, kita nyo naman po, mag-aapat na buwan na until now, wala pa rin silang tawag na may available room na. Kaya kung hihintayin ko pa yun, baka talagang lalong lumala lang ang sitwasyon ko. Kasi for the 3 months na naghihintay ako, ayun nga po ang nangyari, kumalat yung mga bukol sa different parts ng katawan ko. Ang pinaka-worst, yung dito nga sa leeg ko. Pero dahil nakapag-chemo na tayo nung nakaraan, July 17, and then yesterday, July 31, nakadalawang chemo na tayo sa Green City under Doktora Carmela Maminta, ay nakakakita naman ako ng magandang resulta mula dun sa chemo na ginagawa niya sa akin at sa mga gamot na ginagamit niya. As you can see, yung bukol ko dito, yan dito sa may leeg, unti-unti na siyang lumiliit at saka as in talagang malambot siya. Lumambot na siya. Unlike before na talagang ang tigas niya kaya lalo akong nagwo-worry nung mga nagdaan kasi tumigas na siya. At the same time, ang bilis, super aggressive niyang lumaki to the point na sabi ko nga, umabot na dito sa may lalamunan ko. So, syempre, ang epekto niya dahil umabot na siya dito sa may lalamunan ko, nabablock na talaga. As in, kapag kumakain ako, hirap nang pumasok. Yung mga solid foods na kinakain ko, bumabara. Ang tagal bago mag-flow. Kaya lalo akong nag-worry sa situation ko before. Kaya ganyan na kinailangan kong magdesisyon na lumipat na nga ng ibang hospital at mag-try ng ibang doktor. Yun nga lang, syempre, sa paglipat ko ngayon sa Green City, hindi siya katulad ng sa lung center na wala akong binabayaran every time na nagkikimo ko. Kung hindi lang yung ginagastos namin pagpunta doon, yung toll gate, yung gas, yung gano'n. Pero sa mga gamot na ginagamit sa akin sa chemo, wala akong binabayaran. Yun lang ang kagandahan sa lung center. Pero since nag-decide nga ako na lumipat ng private, kung hindi ko naman kasi gagawin to, ay yun nga, baka lalo lang lumala yung kondisyon ko at baka hindi ako magtagal. Yun ang number one kung pinag-aalala kasi before. Kaya, yun, kailangan ko mag-decide na lumipat ng ibang hospital. So, ayun, good thing naman, although malaki talaga, hindi biro yung gastos, pero sa awa naman ng Panginoon ay nakakaraos. At yun nga, maganda naman ang nakikita kong resulta ng chemo ko. Yun. Pero katulad nga nung the usual na epekto ng chemo sa katawan, nanlalambot ka, nangihina ka. Plus, after my chemo kasi pinagtitake ako ng steroids ni doktora for 4 days. So right after the chemo, yung kinagabihan, iinom ako ng 5 tablets ng steroids. Tapos for 3 days, 10 tablets na. 5 in the morning, 5 in the evening. So, yun, once na uminom ako noon, yun naman ang epekto. As in talagang nagbe-blurred yung vision ko, nahihilo ako, as in talaga, yung gusto ko nakapikit lang ako. Tapos plus, nanlalambot nga ako. So ngayon, kakatapos ko lang kumain, hindi pa ako uminom. Kasi sabi ko, mag-vlog muna ako, mag-video muna ako, sabi ko sa asawa ko. Once, kasi naininom ko to, as in sigurado for sure, maghapon na ako na nakaratay. Maghapon na ako nakahiga, hindi makabangon, nahihirapan talaga ako, naidilat yung mata ko kasi talagang umiikot yung paningin ko kapag tinitake ko to. Tapos, yun nga, 3 days. Actually, after 3 days, yung epekto niya, based on my experience doon sa unang chemo ko, na ito rin, pinainom din to ni doktora. After 3 days, hindi siya doon nagtatapos eh. Umabot pa ng more than 1 week. Yung gamot parang nasa sistema pa ng katawan ko kasi nararamdaman ko pa rin yung pagkahilo at saka panlalambot, lalo na ng mga joints ko, yung mga paa ko. Hirap akong humakbang at saka lalo na yung umakyat sa mga hagdan, ganyan. Tapos, ang isa sa epekto nga nito, as you can see, di ba, lumobo po talaga ako. Tumaba ako, super nag-gain ako ng weight. Yun ang isa sa epekto niya ng steroids. Sobrang gana.
sobrang gana kong kumain, sobrang takaw ko po. As in, to the point na hindi mo mapipigilan, hindi mo matitiis yung gutom. Kailangan pag nakaramdam ka ng gutom, kain talaga agad at saka hindi lang basta kain, talagang lamon. Kaya lumakas ako sa pagkain, lalo na sa kanin. Maniwala mo kayo, minsan nga 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, babangon ako para lang kumain ng kanin. Yun lang. Napaka ano, yung talagang hindi mo mapipigilan kasi kapag tiniis mo yung gutom, hindi ka mapapakali. As in, parang nanginginig yung laman mo. Tas lalo na ngayon dahil nga siyempre ba yung kakakimo ko lang, yung dila ko mapait ang panlasa. Yung tubig ang pait. Kaya lagi ako nagke-crave ng something sweet. Yun nga lang siyempre hindi naman advisable 'yon. Kailangan nakalimit pa rin tayo sa mga kinakain natin kahit na matakaw tayo. For as much as possible, ano dapat talagang mga masusustansyang pagkain. Pero sabi ko nga, kasi madalas sira yung tulog ko puyat ako lagi. Yung nakakatulog naman na ako, kaso nga lang, dahil nga siguro sa gamot, yan, kapag nag-chemo akong ganyan, dahil sa gamot, lagi akong bumabangon para umihi. So, pag umihi ako, pag dumangon ako, masisira yung tulog ko. Mahihirapan na naman ako makatulog ulit. Minsan, hindi na ako nakakatulog. Kaya pag nagising ako ng 3 o'clock, ayan, tapos mahirap na akong matulog, kakain na ako. Yun, maya-maya siguro kahit 6 times, 7 times a day, kumakain ako. Pero hindi naman puro kanin yun. Basta gusto ko, lagi lang akong may ninangata. Pero yung kanin yan nga, malakas, sobrang lakas ko. Mag-almusal ako ng kanin, magla-lunch ng kanin. Pag uwi galing sa school, halimbawa, uwi ako, makakarating ako sa bahay ng 5 o'clock, kakain ako ng kanin. Tapos, pagkakain na naman ng dinner, kakain na naman ako. Kaya yan po, nag-gain talaga ako ng weight. Pero ako naman ang tumaba ng tumaba kasi wala na po akong kasyang damit. Lalo na yung mga pansamba ko, nahihirapan na akong pumili kung anong susuotin ko dahil tumaba nga ako. Kasi uh, the last time bago ako mag-first game mo kay Doktora Maminta, ang ang weight ko is just, ano ba, parang 57 lang 57, 56, ganyan. Tapos yesterday, tinimbang ako 61.25. So, yung tumaba talaga ako. Syempre, habang o katulad niyan, umiinom na naman ako ng steroids. So, for sure, ganun pa rin ang epekto sa katawan ko. Pero, mas, sabi nga nila, marami nagsasabi na mas maganda naman ito na may gana akong kumakain kaysa dun sa wala. Kasi isa sa panlaban ko din sa sakit ko, syempre, kailangan laging malakas yung immune system ko. So, kahit napuyat ako, binabawian ko sa pagkain. Kaya, malakas pa rin ako. Yun nga lang, talagang kapag ganyan, na bagong kakatapos ko lang maghimo, talagang as expected, talagang nangihina ako. Yung mga buto ko mahina. Tapos, yun nga, because of the steroids, ay nahihilo ako. To the point na kailangan nakahiga lang ako. Kasi baka bumagsak ako any moment. So, ayun. Isa pa sa sinasuggest kasi nga, anong tawag dito, dahil nakailang protocol na sila sa akin. Bali pang 4 na to na protocol. Ibig sabihin ng protocol, yung parang nakailang klase na sila ng gamot na ginamit sa akin since na nag-chemo ako. So, bali itong ginagamit sa akin ni Dr. Carmela, pang-4 na to na klase ng gamot na ginamit para matreat yung cancer ko, which is lymphoma. So, dahil sabi nga niya, actually, bago pa ako pumunta kay Doc Carmela, another opinion pa ako kay Doc Choleco sa Makabali. Parang isa lang ang sinasabi nila sa akin na even kay Doc Vergara na nasa lung center, isang private doctor din doon, tinry ko rin kasing kumonsult before, isa lang ang sinasuggest nila sa akin, yung tinatawag na bone marrow transplant. So, hindi ko pa masyadong alam yung details about doon, basta alam ko lang, ang nabanggit sa akin, kapag daw ginawa yung procedure na yun, as in, i-deep clean ako, 10 days, 10 days straight chemo, tapos yung procedure nga na transplant. Yun nga lang, napaka-expensive po kasi niya, aabot ng more than 500,000 ang magiging, more than 500,000 ang kailangan kong i-prepare para magawa yung transplant na yon. 400 daw, 300 to 400,000, I need that as cash para sa doctor's fee, and then the 200,000 plus na for the procedure na transplant, yun daw pwede kong ilapit sa mga, let's say, DSWD, PCSO, ganun, pwede ko daw ilapit. Pero malaking bagay pa rin yung 300 to 400 na cash. Kaya, ayun, I hope i-lead ako ni Lord, i-guide niya kami kung ano pa yung mga dapat namin gawin. So, sabi ko nga, madalas man akong pinanghihinaan ng loob kasi syempre, 'di ba, marami tayong nararamdaman sa katawan natin. Tapos ito nga lately ay anong tawag dito? Nagtagal talaga bago ako nakapag-chemo. Nag-worry kasi nga sobrang lumaki ng mabilis yung bukol, nahirapang matulog, hindi makatulog, literal na hindi natutulog, nahihirapang kumain. Pero sa lahat ng 'yon, 'di ba?
napaka-blessed ko pa rin kasi alam ko, ang Ama pa rin ang tumutulong sa akin. Ngayon, diba, yung worry kong yun, naibsan na naman kasi, ayan, ginaid niya ako na, yun, makalipat ako ng hospital, makalipat ako ng doktor, at makapag-chemo ako. Yun nga, sabi ko nga, maganda naman yung nakikita kong resulta sa chemo na ginagawa sa akin ni Doc Carmela ngayon. Kaya alam ko na siya din ang mag-guide sa akin kung saan ko hahanapin yung 500,000 na yon, no, para magawa yung transplant. At saka hindi lang yon. Kasi gusto ko na rin gumaling. Ayan na naman ako. Every time na lang ba? Ewan ko, no? Parang ito lang kasi yung, anong tawag dito? Parang ito lang kasi yung kapag nasasabi ko kung ano yung nasa loob ko, parang gumagaan kasi yung pakiramdam ko. Kaya every time na nag-share ako sa inyo, parang hindi ko may mapigilang na hindi umiyak. Kasi gusto ko na talagang gumaling. Alam niyo po yun? Gusto ko nang matulog ng mahimbing. Gusto ko nang walang iniisip. Yung kahit simple lang yung buhay. Hindi ako naghahangad ng marangyang buhay. Kahit simple lang. Yung may nagagamit lang araw-araw. Lagi nga namin pinag-uusapan ng asawa ko. Dati simple lang ng buhay namin. Pumapasok siya, nagtatrabaho ako. Sapat, yung pangangailangan namin. Ang saya lang, pag-uwi niya from work, magbablog lang kami. Pag gusto namin kumain sa labas, kahit paano, meron naman, napupunan naman yung mga pangangailangan. Napakasimple ng buhay namin nun. Unlike before, kahit ganun lang, masaya na kami. Sabi nga namin, lately, yun ang madalas namin pinag-uusapan. Basta wala lang ganitong pagsubok, walang ganitong sakit. Pero syempre, ang Ama lang ang nakakaalam. Sa lahat ng pinagdadaanan ko, siya lang ang nakakaalam. At sabi nga, sa pagsamba nung nakaraan, sabi nung nangasiwa ministro, na totoo naman, wala naman ibibigay na pagsubok yung Panginoon na hindi natin makakayanan. Yun nga lang, siyempre bilang tao, hindi talaga maalis yung paminsan-minsan ay, anong tawag dito, pinanghihinaan tayo ng loob, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero kapag nakarinig ulit tayo ng mga advice mula sa mga kaibigan natin, mga taong nagmamahal sa atin, nakakarinig tayo ng aral sa mga pagsamba natin, lumalakas tayo. Doon, ginugusto nating bumangon at lumaban ulit. Ayun lang, yung syempre, it's more than 2 years since dumating sa akin yung pagsubok na to. And from that more than 2 years, wala nang tulog na mahimbing. Wala nang tulog na panatag. Wala nang pahinga na hindi pwedeng hindi ka mag-isip kahit paano. Kasi kahit sa gusto mo, kahit sabihin pa ng iba, sabihin ng marami na, ay mo isipan, huwag mo masyadong isipin, hindi pa din. Mahirap. Lalo na kapag sa gabi, yun ang parang mahirap na part ng araw, yung gabi. Kasi bago ka humiga, bago ka matulog, sigurado, mag-iisip ka muna eh. Lalo na kung may nararamdaman ka, yun ang hardest part. Pero, ayun nga, very thankful ako kasi sobrang dami ng mga taong nagmamahal sa akin. Sobrang dami ng mga taong nagpipray para gumaling ako. Sobrang dami ng mga taong ginagamit ng Panginoon para makatulong sa akin. Lahat ng yun, pinagpapasalamat namin sa Kanya. Kaya nga, paano akong bibitaw? Sabi ko, gaya ng sinabi ko nung nakaraan, pag bumitaw ako, maraming taong malulungkot. Maraming taong masasaktan. Kasi marami kayong nagmamahal sa akin. Kaya, hanggat kaya ko, makikita nyo naman, pag malakas ako, sabi ko, go. Sayaw dito, sayaw doon. TikTok dito, TikTok doon. Papasok, tuturo. Basta kaya ng katawan ko, malakas ako. Ngayon lang mo yun, katulad nito, may panahon na kailangan rest, diba? Kailangan balance kasi. Pero pag malakas ako, pinipilit ko talaga, dapat laging pasaya. So, ayun lang po. Pasensya na. Napaiyak na naman ako. Balo yun naman. Drama queen. Pagaga queen. Napakababaw ng aking luha. Pero, ayun, thankful lang ako. Masaya, nagpapasalamat sa lahat. Lalo na sa inyo po, na nagmamahal sa akin. Sa ating Panginoon na patuloy na nagmamahal, gumagabay at nagpapahiram ng aking buhay at lakas. Yun lang po. Bye!